Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung hanggang saan ba talaga yung hangganan ng tiwala natin, lalo na sa pagitan ng isang abogado at ang kanyang kliyente? Oo nga, isang masalang usapin yan. Paano kaya kung yung mismong tagapagtanggol mo, siya pa yung manghiram sa'yo ng malaking halaga? Simple bang utang lang yon o baka namang paglabag na sa etika na may parusa? Mabigat na tanang yan. Ating bubuklatin ngayon ang isang kasong umabot mismo sa Korte Suprema tungkol dito. Okay, himayin natin ito ha. Ang pag-uusapan natin ngayon ay base sa desisyon sa kasong Villafuerte laban kay Ati Tahadjan Langit. Ito ay isang administrative case AC number 7619 na may petsang December 6, 2023. Tama. Babe May Villafuerte versus Ate Cesar R. Tahanlangit. Mahalaga tong kaso kasi, nagbibigay talaga ng linaw sa relasyon ng abogado at kliyente at yung mga limitasyon, lalo na pagdating sa pera. Titignan natin yung mga detalye ng reklamo, yung naging takbo ng kaso sa IBP, tapos yung huling hatol ng Korte Suprema. Ang misyon natin, maintindihan talaga kung bakit ba mahigpit na ipinagbabawal sa abogado ang mangutang sa kliyente. Exactly. Importante maintindihan yung bakit. So ganito yung nangyari, based sa reklamo ni Villafuerte. Si Babe May Villafuerte, tinulungan daw ni Ate Tahanlangit para makuha yung death benefits nung dati niyang live-in partner. Okay, so may naitulong na legal service si Ate. Oo. Tapos, pagkatanggap daw ng benepisyo, nagbigay si Villafuerte ng 1.2 million kay Ate Tahanlangit. Sabi niya, pasasalamat at bayad daw yon. Wow, 1.2 M. Malaking halaga. Malaki nga. Pero eto na, humiram pa raw si Ate Tahanlangit ng 800,000 pesos pagkatapos nun. Ang pangako raw, babayaran sa loob lang ng 1 linggo. 800,000 pesos pa. Tapos 1 linggo lang. Yung sabi, limipas daw yung 1 taon, hindi pa rin nagbabayad si attorney. Kaya ayun, nagsampa na ng reklamo si Villafuerte. Disbarment case. Pero Diaka, may ibang version si Ate Tanjan Langit, di ba? Hindi ganyan yung kwento niya. Oo, meron siyang sariling salaysay. Ayon sa kanya, tinulungan niya raw talaga si Villafuerte at nagpahiram pa nga raw siya dati para sa mga gastos. Tapos nung siya naman daw yung nagkaproblema sa pera, umutang daw siya. Magkano raw yung inutang niya? Ang sabi niya, 300,000 lang daw, hindi 800,000. At yung pera daw na yon, para ipampatayo mismo nung bahay ni Villafuerte. So para sa project pala nung kliyente. Ganon yung sabi niya. At nagkasundura sila na installment yung bayad o kaya ibibigay lang kapag kailangan na dun sa construction. Nagpakita pa nga raw si Ate Tahanlangit ng mga ebidensya, mga resibo, ng mga pagbabayad niya sa suppliers at kay Villafuerte mismo. Halos bayad na raw nung isinampa yung reklamo. So magkaiba talaga yung version ng kwento, yung halaga at yung dahilan ng utang. Oo, malaki pagkakaiba. Okay, so dinala yung kaso sa Integrated Bar of the Philippines, sa IBP. Ano yung naging findings nila? Yung IBP Commission on Bar Discipline, or IBP-CBD, ang kanilang rekomendasyon ay reprimand lang. Reprimand lang? Kahit umamin siyang ng utang? Oo, kasi kahit umamin si Ate na nangutang siya na alam nating bawal sa ilalim ng Rule 16.04 ng dating CPR, ang katwilan daw nabayaran naman niya lahat bago pa man yung final investigation report. Okay. Pero yun lang ba yun? Yung IBP Board of Governors, parang hindi sila sang-ayon sa reprimand lang. Itinaas nila yung rekomendasyon. Ginawa nilang 3 buwan suspensyon mula sa pagiging abogado. Mas mabigat na yun. So 3-month suspension yung rekomendasyon ng IBP Board. At dito na, nagiging mas interesante. Kasi umakyat pa yung kaso sa Korte Suprema. Tama. At sa Korte Suprema, ano yung mga naging crucial na tanong na sinagot nila? Basically, 3 yung tinignan nila. Una, crucial question, mayroon bang lawyer-client relationship sa pagitan nila Villafuerte at Attorney Talyang Langit nung nangyari yung pangungutang? Importante yan. Pangalawa, Yung mismong pag-utang ba ni Attorney Talyang Langit, kahit sabihin nating bayad na,
Violation pa rin ba yon nung Code of Professional Responsibility na ngayon nga ay CPRA na? Okay, yung ethical aspect. At pangatlo, At pangatlo, kung may violation nga, ano yung tamang parusa para kay Attorney Tahan Langlangit? Tama ba yung 3 months suspension ng IBP? so ano ang naging hatol ng Korte Suprema? Sinagot ba nila lahat yan? Oo, sinagot lahat. Kinumpirma ng Korte Suprema una na meron ngang lawyer-client relationship. Nagsimula yun nung time pa lang na humingi ng tulong si Villafuerte kay Attorney Tahan Langlangit para dun sa death benefits. Kahit walang formal na kontrata. Oo, kahit walang retainer agreement. Yung paghingi lang ng advice at pag-assist, sapat na yon para ma-establish yung relationship. Okay, clear yun. Tapos, yung sa pag-uutang, violation ba talaga? Malinaw na sinabi ng korte, oo, malinaw na paglabag yon sa Rule 16.04 ng dating CPR na ngayong ay Section 52, Canon 3 na ng CPRA. At ano yung sinasabi ng rule na yan? Bakit bawal? Higpit na ipinagbabawal sa abogado ang manghiram ng pera sa kliyente habang may lawyer-client relationship sila. May mga exception pero napakalimitado nun at hindi applicable dito sa kaso. Ang propose nan para maiwasan yung undue influence o pag-abuso ng abogado sa tiwala ng kliyente. Gets ko. So, kahit bayad na, violation pa rin yung act of borrowing itself. Exactly. Yung pagbabayab, hindi nun binubura yung ethical lapse, yung paglabag sa tiwala at sa rules of the profession. So, ano yung final na parusa? Sinunod ba nila yung 3 months ng IBP? Hindi. Mas pinabigat pa ng Korte Suprema. Lumabas kasi na may nauna na palang kaso si Ate Tadyang Langit noong 2009. Talaga? Anong kaso yon? Hindi na detalye sa desisyon na ito yung specifics ng 2009 case. Pero na-admonish daw siya noon. Binigyan ng warning para sa ibang paglabag. Dahil dito, factor ito ng recidivism o pag-ulit. Ah, kaya pala. So, dahil may record na siya. Oo, dahil may record na, itinaas na Korte Suprema ang parusa. Ang final na hatol, 6 na buwang suspensyon mula sa pagpraktis ng abogasiya. 6 na buwan. Doble nung sa IBP. Grabe yung naging epekto, no? At malinaw na mensahe yon. Malinaw na malinaw. Ang pagiging abogado ay hindi lang trabaho, public trust yan. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Kung ikaw kaya yung nasa sitwasyon ni Villafuerte, sapat na ba na nabayaran ka lang ng utang para makalimutan mo na yung lamat sa tiwala na ginawa ng abogado mo? Isang bagay na dapat pag-isipan, ano? Ano ba yung pinakatumama sa iyo dito sa kasong ito? May punto ka ba o saloobin? Ibahagi mo naman sa comment section. Gusto naming marinig yan. At kung nakatulong o nagbigay linaw sa iyo itong pagtalakay natin, baka pwede mong i-favorite. Malaking bagay yon sa amin. Okay, bago tayo magtapos, isummarize natin yung mga key takeaways o doktrina mula sa kasong ito. Una, Sige. Una, yung lawyer-client relationship. Paano nga ba ito nabubuo? nabubuo ito sa oras na humingi ka ng legal na payo o tulong sa isang abogado at pumayag siyang tumulong sa'yo. Hindi kailangan ng formal na kontrata o bayad agad. Yung pagbibigay lang ng advice o pag-asikaso, considered na practice of law yan at may relationship na. Malinaw yan. Pangalawa, yung pinaka-core ng kaso. Pagbabawal sa pangungutang ng abogado sa kliyente. Nasa Section 52 na ito ng bagong CPRA. Tama. Sobrang higpit niyan. Ipinagbabawal talaga sa abogado na manghiram ng pera sa kliyente habang may professional relationship sila. Maliban na lang kung protektado talaga yung interes ng kliyente na bihirang mangyari sa ganitong sitwasyon. Ang layunin talaga nito ay iwasan yung pag-abuso ng abogado sa impluensya niya. Proteksyon talaga para sa kliyente. Pangatlo, ano pa? Pangatlo, yung epekto ng nakaraang paglabag o recidivism. Kitang-kita dito sa kaso. Kapag ang isang abogado ay may dati ng record ng paglabag sa Code of Ethics, asahan mong mas mabigat ang parusang ipapataw sa mga susunod niyang violation. Palatandaan kasi na parang hindi natuto sa naunang pagkakamali. Kaya kailangan ng mas mahigpit na disiplina. Oo, para mapanatili yung integridad ng buong legal profession. Naisip ko lang, paano kung baliktad ang sitwasyon? Halimbawa, yung kliyente ang nangutang sa abogado. Pareho pa rin kaya ang magiging issue?
Siguro ibang usapan na yon. Oo, ibang anggulo naman yon. Pero magandang tanong din yan. Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa. Okay, maraming salamat sa pagsama mo sa ating paghimay ngayon. Sana ay may napulot kang aral. At para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagtalakay ng mga importanteng kaso at kaalaman tulad nito, ano pa bang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Hanggang sa muli.